Kahapon nga nung kumain kami ng lomi ni Mister, malapit sa simbahan may nakita kami nagtitinda ng susong palipit. At ang nagtitinda nga niyan ay mga katutubong aita, kaya sure kang malinis talaga ang pinagkuhanan niyan. At meron nga rin silang tindang gabi, kaya sa kanila na rin kami bumili at siguradong ang native na gabi ang tinda nila. Ang tinitinda nga lang nila ay hindi bilad, ikaw na lang din ang magbibilad. Nung ibinilad ko nga yan kahapon, saglitan nga lang at nag-uulan na naman dito sa amin. Kaya iyan, hanggang ngayon sariwa pa rin yung dahon. Ang gusto ko pa naman sana sa laing, yung talagang tuyo na yung dahon tsaka yung katawan. Dahil pagka ganun nga, mas masarap yung laing, tas papatuyuin mo na nagmamantika, ay napakasarap. At dito nga, inalis ko na yung mga matitigas na parte doon sa dahon at hinimay-himay ko nga yan at papakuluan. At habang pinapalambot ko yung gabi, dito naman ako sa susong palipit. At ang lalaki nga nang nabili namin susong palipit, sigurado malayo ang pinagkuhanan nila talaga nito. Isang baso nga lang yung binili namin at 40 pesos nga yung isang baso. Kaunti lang yung binili ko dahil nga dalawa lang kami ni Mister ang kakain yan. At yan nga, hinasa nga ni Mister lahat ng kutsilyo namin at mapuprol na nga. At yan yung suso, inaalis ko yung dulo para pagka sinipsip, makukuha talaga yung laman sa loob. Matagal na nga kami naghahanap ng ganitong susong palipit dahil nga ito yung masarap na isahog sa laing. Kaso naman, wala naman nagtitinda ng ganito sa palengke. Kung may magtinda man, yung pasulpot-sulpot lang. At ito nga ay natsyempohan namin sa mga katutubo. At yung gabi naman, bumili kami ng 2 supot kasi nga yung isang supot ay 30 pesos. Kaya bali, 100 piso lahat yan. At namili na nga rin ako ng gata dyan sa halagang 50 pesos. Yung gata nga dito ang mahal sa amin. Bali, 55 pesos nga pala lahat dahil nga may bayad din ng 5 piso yung pagpapapiga. Yung suso pala, kahapon ko pa yung binabad, tas nilagyan ko ng asin para mapasukat. At pagkatapos nga niyan, nag-umpisa na rin ako ditong maggayat ng luya tsaka ng sibuyas. Hindi na nga ako maglalagay ng bawang. Dahil ito nga pagluluto ko ng laing, hindi na ako magigisa. Ididirekta ko na nga dito yung luya tsaka yung sibuyas. Ang ginawa ko nga dito, pinakuluan ko muna yan hanggang sa lumambot. At yung ginamit ko nga ditong tubig na pinagpakuluan ko, tinapon ko kasi nga baka makate. Indiga ko nga yan, tapos nilagyan ko na nga lang uli ng tubig. Hindi na nga ako dyan nagisa ng sibuyas tsaka ng bawang, dinirekta ko na dyan at masarap din naman pagka ganyan. Iwas mantika pa. Ang nilagay ko nga dyan pampalasa ay patis. At nilagyan ko rin yan ng isang pork cube kasi nga wala naman tayong sahog na karne, kaya pork cube na lang yung inilagay ko. At ito nga gata na binili ko ay may halong tubig. Pinahaluan ko kasi ng kalahating baso kaya ganyan karami. At isinabay ko na rin dyan yung pagpapakulo ng suso. At hihintayin ko na nga lang yan hanggang sa maiga. Nilagyan ko nga yan ng siling green tsaka ng siling labuyo at masarap nga dyan ang maanghang. Ang masarap nga sana dito sa laing na to, yung iga, yung natutuyo na talaga, kaso nga hindi naman kasi tuyo yung dahon na nabili ko, tsaka yung katawan niya. Sariwa lahat yan, kaya ganyan. Pero kung sa gata naman, magatang magata yan, kaya masarap pa rin yan. Hindi mo masusipsip yan, mamayos.